Naghahanap kami ng halimaw sa ilalim ng yelo. Kamay ito ng halimaw. Kukunin natin to sa ilalim ng yelo. Ay, totoo palang halimaw ito. Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan? Kasama nyo na naman ako, si Bia. At ngayon, kasama ko si Leshka at itutuloy namin ang aming investigasyon. Nandito kami sa isang nagyayelong kapatagan. Hindi lang kami basta nakatayo sa niebe, kundi sa totoong yelo. Ay, may tubig na lumalabas. Sa madaling salita, medyo delikado talagang manatili dito pero kailangan naming simulan dito ang aming investigasyon. Dahil naghahanap kami ng iba't ibang impormasyon sa internet at nalaman namin na mula sa baryong ito ay may balitang kamakailan lang ay may nakita silang mga lumilipad na sasakyan. At saka may mga halimaw o kung anumang ganoon. Mga halimaw? Mga nilalang na parang ulo ng bulaklak, kulay pula at napakaraming ngipin. Oh, narinig ko na rin yun. Ipinakita sila sa isang nakakatakot na television series. Sa totoo lang, hindi ko alam kung serye ba talaga yon o hindi. Tungkulin kong hanapin ang mga pahiwatig tungkol sa lumilipad na van. Matagal ko nang sinusuri ang ebidensya na may van na kayang lumipad sa mundo natin. Kung may ulat ng lumilipad na bagay mula sa baryong ito, kailangan nating imbestigahan. Sandali, pero kung pupunta tayo sa direksyong yon, doon mismo nanggaling ang mga ulat tungkol sa mga halimaw at kung ano-anong mapanganib na nilalang. Tingnan mo nga ang nakakatakot na gubat na yan. Oo, nakakatakot nga ang itsura pero hindi ako naniniwala. Kailangan nating alamin yan kasi sa ngayon parang mga kwento-kwento lang yan. Pati na rin ang mga halimaw at lahat ng yan ay parang sobrang kakaibang mga bagay sa ilalim ng yelo. Subukan na natin to, buksan ng metal detector at simulan tapos kausapin ang mga lokal. Baka may nakita nga ang mga lasing na yon. Pero hanapin muna natin sa yelo. Teka mga pare, dito tayo pumunta kasi kakaiba ang niebe at yelo sa ilalim natin. Dito, hindi kasing pantay gaya doon, may kaguluhan dito. Posibleng dito nag-away ang mga halimaw dahil may malalaking piraso ng basag na yelo sa ibabaw. Nakahina-hinala. Karaniwan, hindi ganito ang nangyayari. Sige, buksan mo na ang metal detector sa mataas na sensitivity at maghanap tayo dito. Sige, maghanap ka na. Wala akong naririnig. Hanap pa. Bia, may naririnig ako. Halika dito. Meron. Ano na naman yan? Parang mga daliri ito o ano ba yan sa ilalim ng yelo? Grabe, parang mga kuko. Merong siguradong isang bagay sa ilalim ng yelo. Isa pang daliri. Parang kamay ito na may malalaking kuko. Kamay talaga ito na ganito ang itsura. Pero hindi pa naman ibig sabihin nito na may napatunayan na tayo. Hindi pa sigurado kung halimaw nga o kung ano man yan. Sinabi lang yan ng mga lasing, baka mga ugat lang ng puno yan. Sige, buksan na natin. Kunin natin mula sa yelo at tingnan natin kung ano ang nasa loob. Mukhang totoong kamay na talaga ito na may malalaking kuko. Mas malinaw na nakikita dahil sa tubig. Ituloy natin kahit na sobrang kinakabahan at natatakot ako. Nakaluwas sa yelo ang mga daliri ng halimaw. Halatang gusto niyang makalabas pero hindi siya nakaabot. Paano kung hindi lang ito kamay ng nilalang na to, kundi nandyan talaga siya sa ilalim natin? Binabasag ko ang yelo para malaman natin kahit kinakabahan ako. Sobrang kapal ng yelo at sobrang lamig talaga dito. Sa totoo lang, ang temperatura ngayon ay minus 35 degrees Celsius. Mag-comment kung saan kayo nanonood at kung malamig o mainit dyan. Interesado ako. Via, pero kung sobrang dami ng tubig sa ilalim ng ibabaw, paano kung hindi tuluyang nagyelo ang nilalang na ito at magising natin siya? Hindi patay na yon sa ilalim ng yelo. Ano bang sinasabi mo? Patay na yon. Buong kamay natatakpan ng yelo pero pwede ko pa ring subukan kunin. Makikinig ka ba kung itigil na lang natin? Hindi kailangan ko. Siguro ako. Grabe, tingnan mo siya. Para talagang kamay ng kung anong nilalang yan. Tama tayo, pakinggan mo, mga daliri at kuko yan. May piraso ng buto dito, napunit, naputol. May umatake sa nilalang na to. Tama ang mga taga-baryo.
Totoo lahat to, Aleshka. Sa tingin mo ba mga taga-baryo ang nagputol ng kamay na to? Baka mga taga-baryo o mas malalang halimaw pa. Ano? Hindi ko alam, pero isipin mo, kung ganun kalaki ang kamay ng halimaw, gaano pa kaya kalaki ang katawan niya? Anong klasing nilalang yon? Sa nakita ko, umaabot pataas ang nilalang marahil para magligtas o umatake. Pero nagyelo siya noon. Parang hindi ko naman nakikita ang mga natirang bahagi ng katawan sa butas. Kasi siguro nandyan lang malapit, nakakalat lang. Sige, kunin mo na ang metal detector, kailangan nating ipagpatuloy ang paghahanap. Sige na, buksan mo na yan. Baka hindi na kailangan. Lesha, maghanap ka. Kailangan nating malaman kung paano konektado ang lahat. Magtipon tayo, kasi base sa sabi ng mga lasinggero sa baryo, mukhang totoo nga. May totoong nilalang dito, pero paano sila konektado kay Lolo at sa lumilipad na van? Kailangan pa nating maghanap ng ebidensya. Wala na tayong kailangan. Totoo nga ang lahat ng sinabi nila. Kailangan na nating umalis. Hindi pa rin. Parang ang weird nito. May mga lasing daw na nakakita ng mga halimaw. At totoo ngang nakita natin sila sa ilalim ng yelo. Nakakatakot, nakakakilabot na mga halimaw na parang galing sa mga kakaibang palabas. Ang weird, sobrang weird talaga. Uy, may signal dito. May folder at papel, may nakikita rin akong iba pa. Nakasulat doon laboratorio. Dito, nakasulat na laboratorio. Bakit ganyan ang kulay? Dugo ba yan? Pakinggan mo, tama ka, totoo. Mukhang kakaiba talaga ang kulay. At dito mismo sa gitna nakasulat, top secret. Pakinggan mo, baka ito na ang mga lihim na dokumentong hinahanap natin. Posibleng may napansin ang mga lasenggo sa baryo, kaya ito na ang chance nating malutas ang misteryo. Baka may kaugnayan ang mga dokumentong ito sa lumilipad na van o sa halimaw na nakita natin noon. Hindi ko talaga maintindihan ang koneksyon ng halimaw sa mga lihim na dokumento at paano ito napunta sa ilalim ng yelo. Tama ka, nakakatakot at hindi malinaw ito, kaya aalamin natin gamit ang piko mula sa ilalim ng yelo. Tingnan mo, totoo ito. Top secret, ibig sabihin lihim. Siguradong may mga dokumento roon na may sagot sa mga tanong natin. Tara na. Halos tapos na. Mukhang ito ay folder. Isang plastic na folder na may mga dokumento. Naririnig mo ba? May halimaw doon. Nilalang na parang bulaklak ang muka, ulo na bulaklak na may mga ngipin. Sabi nga ng mga lasing, pareho talaga. Tingnan mo yung kamay, eksaktong katulad ng dati. Totoo pala lahat ng to, mga kaibigan. May nakasulat pa tungkol sa takot niya sa apoy. Sandali, kung takot siya sa apoy pero yelo naman ito, kabaligtaran talaga. Paano kung biglang mabuhay ang kamay at gawin niya iyon? Anong kalokohan yan? Paano mabubuhay ang kamay? Malamang may nilalang na nangangaso sa halimaw na yon. May gumamit ng apoy laban sa kanya o baka hindi. Kailangan pa nating pag-aralan ang mga dokumentong to. Ano bang nakasulat dito? Si Hopkins, ano? Hindi maintindihan, puro pangalan. Jopkins International Labro. Wala akong maintindihan. Sandali, naaalala ko tong serye na to. Oo, nandun si Hopkins, Jopkins. May serye na ganun, napakakakaibang mga bagay. Ha? Totoo? Nandun si Jopkins sa kakaibang mga bagay. Kalokohan yan, naniniwala ka talaga dyan? Tanungin natin ang mga taga-subaybay, alam nila. Sa madaling salita, kung nagsasabi ng kalokohan si Derbensky, isulat nyo sa mga komento. Pero tingnan nyo, totoo naman talaga ang mga dokumentong to. Sabi nila, dito mismo sa Jopkins kung nasaan tayo, may lihim na laboratorio at nagkaroon daw ng sunog o insidente. At pagkatapos, ayan, may mga larawan pa ng kung ano-anong nilalang. Tingnan mo, parang butiking kumakain ng tae. Tapos dito may isang nilalang na balot ng kung ano. Lahat yan mga halimaw, mga nilalang na hindi maintindihan. Tingnan mo, parang may teorya pa talaga dito. Nandyan na naman ang nilalang na yon. Grabe. Nakalagay dito na ang taas niya ay 7 talampakan. Hindi ko alam kung ilang metro yon sa Russia na sukatan. Totoo ba to? Mukha siyang bulaklak na may ngipin. Nakakatakot at creepy talaga ang itsura. Hindi ko alam mga pare, pero parang totoo. Sino kaya gumawa nito? May tumalo sa kanya dito. Ibig sabihin may mas malakas at nakakatakot pa.
Tara, maghanap pa tayo dahil di pa na pag-aaralan ang yelong disyerto. I-save natin to. Baka ito ang magbunyag ng mga sikreto tungkol sa lumilipad na tinapay sa hinaharap. Ito ang mga nahanap natin, mga kakaibang bagay dito. Pati kamay at mga dokumento. Nakahanap tayo ng mga ebidensya na nagpapatunay. Tara, maghanap pa tayo. Grabe, kung ito nga ang baryo ng Jopinsk, talagang mapapahamak tayo kapag nahanap natin ang halimaw. Lesya, nahanap na natin siya. Itigil mo na yung kalokohan mo. Ano ba problema mo? May signal at sirang yelo dito. Malakas ang signal. Tara na, simulan na ang paghuhukay. May parisukat na may laman. Kailangan nating kunin ito. Nako, hindi pa malinaw yon. Pero tingin ko, di makakatulong ang mga piko laban sa halimaw kung makita natin siya. Oo. Kung lumabas ang halimaw na parang bulaklak at tumakbo papalapit na nakabukas ang mga ngipin, mahirap talagang ipangtanggol ang mga piko laban sa kanya. Tama, kita mo sa mga dokumento may drawing na bonfire. Ano kaya ibig sabihin nun? May sinabi tungkol sa apoy. Kailangan natin ng masisindihan. Tara, basagin natin ang yelo at tingnan ang laman. Grabe, ang lamig ng tubig agad nagyeyelo. Sa guantes, nagiging yelo. Uy, ano yan? Parang kutsilyo. Baka armas. May nakita tayong halimaw. 7 talampakan ng taas at talagang matangkad siya. Baka ginamit talaga to ng taong nanghuli sa halimaw na yon. Handa siya, alam niya lahat ng impormasyon mula sa mga dokumentong nahanap natin. Mukhang handa talaga yung mga ngaso ng halimaw. Marunong siyang lumaban sa halimaw na yon at baka ginamit niya ito bilang sibat. Ay, grabe, basahan. Yak, alam mo ba? Amoy nito parang halo ng diesel at gasolina. Ano, ganyan pala amoy ng ilog. Hindi, Leshka, tama na ang kalokohan mo. Parang sinadya talagang binabad sa gasolina ang bagay na to. Naalala mo, pareho nating alam na takot ang halimaw sa apoy. Oo. Ito kaya ang sandata ng mga ngaso laban sa halimaw? Sige, subukan natin. May lighter ka? Aleshka, subukan natin ang basang-basahan. Grabe ang apoy, kakaibang halo ito. Sa madaling salita, ginamit ang baston laban sa halimaw at posibleng ito rin ang pinangputol ng kamay na nakita natin. Takot ang halimaw na to sa apoy, kaya parang kutsilyo't apoy siya, dalawang gamit sa isa. Ayos, yari na ang buwisit na halimaw na yan. Hindi ako sigurado, kasi baka sa huli, hindi halimaw or mga ngaso ng halimaw ang manalo. Sa madaling salita, kailangan nating ipagpatuloy ang investigasyon natin at maghanap pa ng mga ebidensya doon sa banda roon, malapit sa baryo ng Jopkinsk. Totoo mga kaibigan, habang ako'y naglalakad, lalo kong napapansin na dito, hindi basta-basta ang pagkalat ng nadurog na yelo. Palatandaan ito ng mga tama. Malamang, yung lalaking gumawa ng baston na may kutsilyo ay mukhang mga ngaso ng halimaw. Parang si Vedmak. Pero ang hinuhuli niya ay mga halimaw na galing sa baryo ng Jopkinsk. Hindi malinaw kung sino ang nanalo. Alam lang na nag-away sila dito, pero kung sino ang nagwagi, hindi tiyak. Alam mo kung ano ang naging malinaw sa akin? Kung ngayon ay meron na tayong sandata ng lalaking to. Itong ito, di ba? Oo, si Vedmak tulad ni Huntrix, mga ngaso rin ng demonyo. Maliligtas na natin ang baryo ng Jopkinsk mula sa mga halimaw. Grabe ka. May sakit ka ba? Sino ang ililigtas natin? Investigasyon ito. Wala akong balak iligtas ang mga lasenggo sa Jopkinsk. Tingnan mo, may bakas dito, susundan natin ng signal. Palagi tayong nakakakita ng signal kapag sinusundan ng bakas. Dito tayo maghuhukay at aalamin kung ano ang naghihintay. Ano to, parang pilak o metal na bagay. Mukhang may kinalaman na naman ito sa ating mga ngaso ng halimaw kasi ayan o, mga piraso ng yelo dito nabasag. Mag-ingat sa pagkuha niyan, baka granada o bitag yan para sa halimaw. Alam mo, hindi man ito mukhang sandata pero kailangan pa rin ng piko para mailabas yan. Oh, may lumabas na tubig. Grabe. Tony, ano to, video camera ba to? Kung totoo ngang video camera to, pwede natin itong gamitin para malaman kung ano talaga ang nangyari dito.
para makita ang mga halimaw na yon sa totoong buhay. Siyempre, nasira na ng tubig ang pelikula nito. Anong pelikula? Tanga. Digital naman yan. Uy, gumagalaw siya. Oo. Totoong camera to. Tingnan mo, parang lumang Sony hybrid. At posible nagamit ang kamerang to. Nag-shoot si Hunter ng mga halimaw. Kinunan niya ng video ang mga nilalang na hinuhuli niya. At ngayon, nandito pa rin sa camera ang mga recording ng mismong pangangaso niya. Ano ang nangyari? Paano ito lahat nagkakaugnay? Sino ang nabuhay sa huli? Ang halimaw o si Hunter ng mga halimaw? Sige na, panoorin na natin. Bago ang lahat, kailangan muna siyang matunaw mula sa yelo. Ilalagay natin siya sa makina ng sasakyan para uminit. Pagkatapos sisilipin natin ang camera para makita ang mga halimaw sa nagyayelong disyerto. Manatili kayo dito, papanoorin natin ito mamaya. Pero ngayon, tuloy ang paghahanap ng mga nakita sa ilalim ng yelo dito. Via, matagal ito sa makina. Gamitin na lang natin ang gas delata pampasindi. Pero matutunaw natin yon, gago ka. Oo nga, hindi ko naisip yon. Lalong nagiging kahina-hinala at kakaiba ang sitwasyon, Alyoshka. Hindi ko makita ang koneksyon ng mga halimaw, mga ngaso ng halimaw at ng totoong hinahanap natin. Baka nagkamali lang ang mga lasinggero dito sa baryo. Malalaman natin yan pagkatapos nating mapanood ang kuha sa camera. Sigurado yan mga pare. Huwag kalimutan mag-like kung gusto nyo ang mga nadidiscover sa yelo. At magpapatuloy tayo sa paghahanap. Dahil kahit wala pang malinaw na koneksyon sa hinahanap natin sa investigasyon natin, kitang-kita na may nangyari talaga dito. Napakakaiba at misteryoso ng niyebeng ito. Ayon! Oo, ayos. Alisin natin ang niebe at tingnan natin kung ano ang nakatago doon. Ito ay baril. Dito ko nakita ang kakaibang bahagi. Baril ito, maaring shotgun. Ito ang balikatang bahagi, hawakan at dobleng baril. Doble talaga ang baril. May mga pulang tila basyo ng bala dito. Ito ay shotgun. Kailangan natin itong kunin sa ilalim ng yelo. Oh, mga kaibigan, nahukay na natin ng kaunti ang itim na shotgun. Sigurado na tayong shotgun ito. Heto ang hawakan, panghila ng bala, at makikita ang malaking sira sa shotgun. Ibig sabihin, may tao o bagay, malamang halimaw, na umatake sa mga ngaso ng mga halimaw at posibleng di niya nagamit ang shotgun. Hindi sigurado kung nagamit talaga ang sandatang ito. Siguro kaya iba-iba ang armas ng mga ngaso na yon. Mga pare, mag-comment kung alin ang mas epektibo kontra sa bulaklak na halimaw, shotgun o kutsilyong sinindihan. Oo, mga pare, sigurado akong napanood nyo rin ang seryeng yan. Napakasus na mga gawain, kaya mag-comment kayo kung ano talaga ang ikakatakot ng matangkad na nilalang na may ulo ng bulaklak. Shotgun ba o apoy? Talagang interesting na tanong mula sa taga-baryo. Talagang kakaiba ito. Oo, mga kaibigan, sa wakas nakuha na rin natin siya. Tingnan nyo, totoong nagyelong baril ito. Grabe, ang creepy at nakakatakot. Hawakan mo astig. At bakit parang sobrang kamukha ng baril na to yung kay lolo ko dati? Pakinggan mo, marami talagang siraulong lasinggero ang may ganitong baril. Naalala ko lang talaga yon. Teka, di ka naman taga Nirvana, bakit mo kinakanta yan? Paano kung yung lolo ko talaga ang mga ngaso ng Demogorgon? Hindi ko alam. Paano kung totoo? Yung lolo mo, hindi siya tumutulong o nagliligtas mula sa halimaw. Kalokohan yan. Nawala pa baril niya. May bala pa roon, kunin na lang natin isa. Mga bala ng baril, karaniwan klasikong itsura. At ngayon, nabubuo na ang larawan. Maraming bala dito, sa totoo lang. Ayon, makikita mo sila. Nasisilip sila, kulay pula. Malamang sinubukan ng mga ngaso ng halimaw na lagyan ito ng bala dito. Pero sa kasamaang palad, sa sandaling iyon ay inatake siya ng halimaw at nahulog niya ang baril sa tubig kasama ang mga bala. Kaya ito ay nagyelo dito. Kaya hindi natin masasabi ng sigurado na kapag nakita natin ang naputol na kamay ng halimaw,
panalo na ang mga ngaso ng halimaw. Hindi iyon sigurado. Maaaring iba ang naging wakas. Paano kung ang lolo ko pala ang tinadtad ng halimaw? Hindi naman siya lolo mo. May camera naman kaya malalaman natin ang totoo. Oo, pero parang malamig pa rin siya sa tingin ko. Oh, maghanap pa tayo. Siguradong mag-iinit na siya. Marami kaming nakita na nakakatakot at kakaibang bagay na may kaugnayan sa mga weird na pangyayari. At lahat ay nakakakilabot. Nandito lahat to sa nakakatakot na gubat. Tignan nyo ang kamay ko, nagyelo na. Magpapatuloy kami sa paghahanap ng natuklasan dahil hindi pa tapos ang investigasyon. Tama ba? Oo naman. Oo, bubuksan ko na ang metal detector. Tara, maghanap tayo malapit sa mga sirang block. Wala namang signal dito. Oh, dito may mahina-hinang signal. Oh, yes! Ayan, dito napakalakas ng signal. Operator, may nakikita akong pulang bagay doon. Ano yon? Ano yan? Ulo ba yan ng Demogorgon? Oh, bulaklak ang hitsura. Demogorgon yan, hindi bulaklak. Totoo nga ito. Una kamay niya, ngayon ulo ng Demogorgon na hanap natin sa ilalim ng yelo. Malapit siya sa ibabaw, paano kung buhay pa at lumabas bigla? Kailangan nating basagin ang yelo at alamin yon. Sa tingin ko, iba ang dapat nating gawin. Tama ka, baka gumamit tayo ng ibang kagamitan mamaya. Pero linisin muna natin ngayon. Yelo. Oo, malalim ang yelo, pero ang kapal ng yelo dito, matindi talaga. At kung tutuusin, tama ka. Medyo kinakabahan akong kunin ang halimaw mula sa ilalim ng yelo. Baka hindi bagay sa atin ang piko na ito. Balak mo bang kunin? Oo, pero kailangan pa ng ibang gamit. Antoshka, Antonchik, dalhin mo si baby. Tara na. Hayop, oras mo na. Okay, handa na lahat. Grabe, seryoso ka ba talagang kukunin mo ang Demogorgon mula sa ilalim ng tubig? Delikado yan. Oo, delikado at halimaw siya pero ayokong agad siyang kunin. Kaya ko nga pinakiusapan si Anton na dalhan ako ng lagari. Sige. Gagawa ako ng hiwa. Naintindihan mo ba? Hindi natin to kukunin ng buo, kundi parang tropeyo lang. Pero kahit na medyo natatakot pa rin ako. Oh, ayos lang, ayos lang. Siyempre, hindi namin ipinakita ang mahiwagang hiwa sa camera sa malinaw na dahilan. Ibig sabihin kakagatin niya ang paa mo o kamay mo. Tinaga ko na siya ng chainsaw, di na siya makakakagat. Tulungan mo akong kunin ang yelo at piko. Tara, tusukin mo na. Hayop talaga to sa yelo. Kunin na natin. Grabe, dumikit pa. Kuko pala. Grabe, parang kabaliwan na. Sana patay na talaga tong hayop na to. Totoo, tingnan mo, ulo ng Demogorgon to pero maliit pa lang kasi feeling ko mas malalaki pa sila. Baka may iba pang piraso ng Demogorgon dyan. O baka malalim lang na pusit ito sa dagat. Kailangan nating tanungin ang lokal na lasinggero. Grabe, ito ang tunay na tropeyo. Nakahanap kami ng ulo ng Demogorgon sa ilalim ng tubig. Pakiramdam ko, kinakain nila tong kakaibang bagay na to kasabay ng beer. Ewan ko lang, ganyan ba talaga ang kaugalian sa inyo sa baryo? Sa Perdayevo marami nang nangyayari pero mas malala sa Jopkinsk. Sige, Aleshka, kunin mo na siya, dali. Dalhin na natin siya sa iba pang mga nahanap. Sige. Tingnan mo, sigurado akong iisa lang tong nilalang na to. Pareho ang kulay, texture, at balat. Ito yung nilalang mula sa napakakakaibang mga gawain at tugma lahat ng detalye. Gamit ang kutsilyong ito, parang talim... Pinutol nila ang ulo at kamay nito. Hindi malinaw ang nangyari sa mga ngaso na gumawa nito, pero may lohikal namang kwento. Lumabas ang mga ngaso para manghuli, para protektahan ang nayon na yon. Tulad ng nalaman natin, ang pangalan ng nayon ay Jopkinsk. Ibig sabihin, lumabas ang mga ngaso para protektahan ang nayon ng Jopkinsk. Inatake siya ng halimaw na bitawan niya ang baril at mga bala sa tubig. At dahil doon, ito na lang ang natirang sandata niya para sa depensa. Nang sinindihan niya ito, doon niya nagawang putulin ng kamay. Mukhang naghanda ng mabuti ang mga ngaso gamit ang mga dokumentong may kinalaman sa lihim ng laboratorio sa Jopkinsk. Bakit hindi niya kinuha ang sandata niya at bakit nawawala rin ito? Hindi talaga maintindihan. May mga misteryo pa rin at susubukan natin ngayon lutasin gamit ang video camera
Sana natunaw na ang yelo at makakuha tayo ng impormasyon. Pare, ang hirap. Buong araw kaming nasa nagyeyelong disyerto. Huwag kalimutang i-like yung video na ito. Kailangan namin ang suporta ninyo. Tara, tingnan natin ang camera. Uy, naririnig mo ba? Umaandar na. Ayun, naririnig mo? Gumagana. Sa wakas, malalaman na natin ang buong katotohanan. I-activate natin ang playback para mapanood ang huling video. Oo, marami sila dito. Maliit lang ang bayad ng taga-baryo pero trabaho pa rin yun. Sabi niya, binayaran siya ng taga-baryo. Para saan? Sige, huling nakita ang hayop na yon dito sa bandang ito. Sige. Nanghuhuli siya ng hayop, halimaw, at demogorgon. Isa siyang mga ngaso ng halimaw na binabayaran ng mga taga-baryo para hulihin ang mga ito. Eh pakinggan mo pati sa boses, hindi siya kamukha ng lolo ko. Hindi yan ang lolo mo. Magkapareho lang sila ng baril. Sige, tuloy natin ang panunood. Nakikita ko na ang bakas. Mukhang nasundan ko na siya. Dapat malapit lang siya. Nasundan niya ang halimaw, mga pare. Ayan, siya yata yon base sa lahat. Nandito ka na. Kamusta, Pogi? Anong masasabi mo? Ay, tarantado. Diyos ko. Inatake niya siya. Sino ang umatake kanino? Inatake siya ng halimaw at nahulog ang baril ng mga ngaso. Wala nang natira. Solo na lang. Oh, gagamit siya ng apoy gaya ng sinabi natin. Ayaw mo, ano? O tanggapin mo. Sige, lapit ka. O sunugin ka. Hayop ka. Nanalo siya, tinalo ang halimaw, mga kaibigan. Hiniwa niya yon. Lahat tama ang kwento. Ibig sabihin, mabubuhay ang mga taga-baryo ng Jopikin. Salamat sa Diyos pero nasa ng mga ngaso. Tama, ang mga ngaso. Hindi pa natin natapos, panoorin natin hanggang dulo. Ay, putik naman. Tinamaan. Medyo malakas ang tama. Nakagat siya at may kakaiba siyang naramdaman. Mukhang kinagat siya ng halimaw bago niya ito tinaga, kaya kailangan niyang pumunta sa gubat. Demogorgon? Posibleng magbago siya, ang mga ngaso ay maging demogorgon, kaya malamang doon siya pumunta sa gubat. Mukhang hindi pa tapos ang kwento. Mukhang kailangan pa nating bumalik sa baryong ito, sa nagyeyelong disyertong ito, para makahanap pa ng mas maraming halimaw at mas maraming palaisipan. Sandali, ang hinahanap natin ay lumilipad na tinapay, tama? Tama ka dyan, mukhang napunta sa ibang direksyon ng investigasyon natin. Magpapatuloy pa rin tayong maghanap ng lumilipad na tinapay, pero mukhang wala talagang koneksyon dito. Sige mga kaibigan, mag-comment kayo kung ano ang gusto nyong gawin namin. Kung gusto nyong maghanap kami ng lumilipad na tinapay or mag-focus kami sa kwento ni Lolo Alyoshki. Or baka gusto nyo pang maghanap kami ng mga halimaw at nilalang sa ilalim ng yelo. Nasa inyo ang desisyon, depende sa mga komento nyo. Kung ano ang isusulat nyo, yun ang susundin namin. Sa kahit anong kaso, ako nga pala si Vyacheslav Ismailov, o kaya si Via, ito naman si Alyoshka. Salamat sa panonood at paalam. Siya, ibig kong sabihin, natisod ka ba sa ngipin? Natisod ka ba sa ngipin? Sa lahat ng ngipin gamit ang buong kamay. Aray. Patayin mo ang camera, narinig mo? Sandali lang. Operator, patayin ang camera.